Hindi sa gusto kong overtake ng aking napakahusay na kaibigan, pero nagbibilang ako, nakalimang majority na. Yung wala pang tinatawag sa minority, kawawa naman po kami ditong apat. Baka, isn't it our procedure is after the minority, a member of the majority will be called and then a minority again. Yes, you are correct, Congressman Suntay, but you very you are much. not in the list. You want to ask a Kanina question? po ako nagpalista. 3 beses na nga po ako dinaanan dito. Kaya nga tanong ako ng tanong, pangilan ako, din sasabihin sa akin, hindi ko malaman kung pangilan ka, sir, kasi naki-chairman yung listahan. Ito nga, oh, nasa listahan sa akin. Wala ka sa listahan. Ayun. Ma'am, pakisabi nga, 2 beses mo na ako dinaanan dito. Sir, ito si, di ba, ikaw rin, tinanong ko pangilan ako. Hindi, ang gusto ko sabihin, pwede naman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Teka. Mr. Chair, may I also inquire if I'm also part of the list? Baka hindi rin po. Kanina pa po ako alas 10 dito na inaagnas na po ako dito. Okay, para malinaw, marami. Also, if I may interject from the line of questioning of the Honorable Congresswoman Luistro. If I may, Mr. Chair. Sige po, sige po. Opo, medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista dahil ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ating resource person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Just for context and for clarity, Mr. Resource Person, yung po ba nga nanghihingi sa inyo ng mga nakaraang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. Okay. So ang ibig, sa makatwid, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito, dito sa 18 congressmen na binanggit nyo, dahil ito ay natuloy yung bigayan. Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito? Kasi hindi naman po successful. Pero may attempt? Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka? Yes po, Your Honor. So, bakit anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon, bakit ngayon tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Dati po kasi, nung mga nakaraang 3 administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali sa bidding dahil mabablocklist sila pag 3 ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na 3-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003. Sabi niyo po sa inyong salaysay. Yes po. In a span of 21 years or 24 years? Tama 23 years po. 23 years being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa, kaya nga po nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibinigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat ginawa. Pero sinasabi nila ghost. Walang katapusang ghost na yan. Talagang wala naman. So yung project po na yun na itinag sa inyo ay hindi nyo ginawa? Project ng iba yon. Opo, ang tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng Kayawawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Nakaiwawaw yung lugar na yun substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw, Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi po ba
Ay, sorry, Hindi sorry. po ba lahat ng project Please, ay you geotag? have to respond respectfully to Sorry the po, Your committee. Honor. Just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time, Congressman Marcoleta. I think Mi- you are... Mr. Chair, just to be clear with the three strike policy, can we just ask the DPWH what is this three strike policy and the rationale of this Sige po. three sino strike ba policy? dyan? DPWH. You second last, please explain. Kasi parang ang dating, parang nakasama pa yung three-strike rule Ngayon daw nagbibigayan, tapos dahil meron three-strike rule. Di ba supposedly governance mechanism yan? Sir Chair, yeah, this is in accordance with the Republic Act 9184 and hindi lang po ngayong administrasyon na to yung three-strike policy. There's a department order that says pagka po yung contractor nag-commit dun sa mga nakalista po dun sa 9184, like for example, there is collusion o kaya patently nag-submit ng kulang na dokumento, parang halatang nagsasubmit ng kulang na dokumento, or nakipag-communicate sa mga back members during the procurement process and all others, pagka ho na ano yon, may mga bilang yon, nag-submit siya, kulang siya ng bank certificate, parang intentional na hindi niya po nilagay yon. So strike 1 po yon. Pagka ho naka 3 strikes within a year, considered po siyang disqualified or blacklisted. So, sorry, to be clear, hindi po ito bago? Tama Hindi ba? po ito bago po. Okay lang pa ito. You second last. Na-enact po yung 9184, I think it's Yung three-strike policy. 3-strike policy Kailan po. po ito nagsimula? Kasi po ang Republic Act Sige, 9184, dali. mga Just 2003, to be very fast. probably 2003 or... Hindi po ito 2022. Ay, hindi po. Bakit sabi mo, Mr. Diskaya, 2022 kayo nagbibigay ng pera kasi nga 2022 lang merong three-strike policy. Sabi ni Yusek Canlas, 2003 pa yung three-strike policy. O paano ka ngayon? Your Honor, bali po, may department order po kasi na binibigay sa amin at pinapakita po ang mga Bids and Award Committee na yun po ang ginagamit nila. Na department order po na galing sa DPWs na three-strike policy. Kaya minsan po, Your Honor, tuldok lang po ay pwede na pong maging ground para ma-disqualified ka po. Hindi naman yan bago Hindi naman bago yung department order. Yung batas 9184. Sabi nyo, as early as the 2000s, sumasali na ho kayo sa bid. So therefore, alam nyo ho yung batas na meron three-strike policy. So hindi totoo. Yung pong sinasabi ninyo, na kaya lang ho kayo nagbibigay noong 2022 onwards, ay dahil meron na pong three-strike policy. Yun ho yung specific explanation nyo Hindi ho ba? Na kaya previous to 2022, hindi kayo nagbibigay sa kahit sinong taong gobyerno, taong senador, congressman. Dahil ngayon lang po nagkaroon ng three-strike policy at dahil may three-strike policy, kailangan nyo pong pabilisin. Yung pong mga bids, ayaw nyo pong ma-disqualify. So paano nyo ngayon ipapaliwanag na ang sinasabi ni Yusek Canlas, hindi yan bago, hindi yan 2022? Your Honor, pero nung mga panahon po na yun, hindi po ganun po kahigpit ang three-strike policy. Dito lang po nila parang in-implement ng matinding-matindi po yung three-strike policy. O di nung in-implement ng matinding-matindi, doon kayo nagbibigay ng pera sa mga tao, ganun ba? Hindi po, Your Honor. Bali, natatakot lang po yung mga contractor na pag nakatatlong Huwag mo idama ibang kontratista, ikaw lang naman yung kausap dito. Natatakot kayo. Yan ang gusto nyo sabihin? Your Honor, kasi pag naka three-strike policy ka po, ay Hindi, ipapablacklist yun ka na wala po na nila. yun, tapos na yun Basag na yung sinasabi mo May three-strike policy nga bago 2022. Yusek Canlas, you wanted to say something? It was strengthened by a department order issued in 2015. The violations include purchasing bidding documents but later withdrawing from the bidding without justifiable cause, submitting a letter of non-participation, failing to submit a bid without a valid cause, submitting a late bid without valid justification, submitting insufficient or defective documentation, and other actions deemed to undermine the integrity of public bidding. So what is the date of the department order that we are talking about, Yusek Canlas? 2015, Mr. Chair. My friend, Mr. Diskaya, 2015, yung department order.
So ano po yung pinagsasabi nyo na 2022 lang po kayo nagsimula na magbigay dahil meron pong department order? Paliwanag nyo ngayon. Your Honor, pwede po ba akong mag-submit na lang ng mga dokumento na Hindi pwede, sagot mo muna. Magpaliwanag ka muna. Your Honor, Ano yung paliwanag mo ngayon? Sabi mo, dahil may department order ng 2022, kaya ka nagbibigay sa congressman, DPWH, hindi kasama yung mga senador. Pero ang sabi ni Yusek Canlas, hindi po yan totoo, 2015, yung department order po na yan. O so paano ka ngayon? Your Honor, yung nakalagay po na binanggit po ni Yusek Canlas, ano po yun, yung mga ganong ground po, ang magagawa mo, doon ka lang po madi-disqualified. Talagang totoo naman po yun. Pero this time po, minsan po nagkamali ka lang po ng letra, nagkamali ka lang po ng spelling, basta hindi ikaw po ang pili, ay kadalasan po, i-disqualified ka na po. Minsan po, naranasan po namin parang isang salitang sentence lang talaga, napuyat yung gumawa ng technical. Nagkamali ng letra, isa na po sa ground yun na pwede kang ma-disqualified. Nagkamali ng numero, disqualified na rin po. Okay, meeting suspended. Mr. Chair, just to clarify, Suspend lang muna. Mr. Chair, while they're consulting, may I just finish my question with regarding the three strike rule? It's very important One question, for the future. one last question, please. Yes, one last question. Yusek Canlas, ang problema po sa three-strike rule, parang double-edged yan eh. Double-edged. Actually, it was implemented during the time of President Aquino in 2015. Para po dun sa mga nagluluto ng mga bidding. Magpapile, pagkatapos, kukulangan yung papel para manalo yung isa. Yun po yung ano. Pero double-edged din po yan. Bakit? For example, it can be utilized by unscrupulous district engineer like Alcantara. Hindi ba? If the bidder finds out that he was disqualified for no justifiable reason, Mr. Chair, he can always file a request for reconsideration. Because if the reason is not within the reason stated in the department order, then he should not be disqualified, Mr. Chair. Thank you, Mr. All Chair. right. Mr. Diskaya, what is your decision relating to protective custody or WPP inclusion? Your Honors, sa kanila lang po. All right. Thank you for your response. One last manifestation from Yes, Congressman Santos. thank you, Mr. Chair. I will submit to the decision of the committee. And I just only have one manifestation, Mr. Chair. May I request for a immigration lookout bulletin order for all the personnel of the Las Piñas, Muntinlupa District Engineering Office. Thank you, Mr. Chair. Yes, we note it and we will do it. Mr. Chair. Congressman Adyon. Mr. Chair, I think we have exhaustively discussed this issue since this Mr. Chair, morning. May I move that we... Before we adjourn, kanina pa ho akong alas 10 ng umaga dito. Nilalagpas-lagpasan. Wag naman tayo mag-a-adjourn hanggang hindi ko pa natatanong yung tanong ko. Sige, isang tanong. Mr. Diskaya, do you have a copy of your affidavit? Yes, Your Honor. Yes, can I have a copy of the same? Kasi baka magkaiba yung kopya natin. Yes po, Your Honor. So, Mr. Diskaya, I have with me a copy of your affidavit comprising of 9 pages. Dahil nanggaling sa ito, on the 8th page, meron dito, on the 8th page, on the right lower corner, may nakalagay Pacifico S. Diskaya II.
nagsasalaysay, and there's a signature. Is this your signature? Yes, Your Honor. Under your name, there is a Cesara Rowena Discaya, nagsasalaysay, there's a signature. And whose signature is this? Sa asawa ko po. Okay, Mr. Chair, can I know if Mr. Discaya has been placed under oath? Yes. Okay, considering that you are under oath, do you affirm the veracity and accuracy of the contents of your sinumpaang salaysay? Yes, Your Honor. Okay, I just want to place it on record considering that there was a question dun sa pag-notarize dito. So under oath, you're saying that the contents of the said affidavit is of your doing and that you acknowledge the veracity and truthfulness of the contents. Yes, Your Honor. Okay. Dito kasi, magsimula muna tayo. You said na 23 years ka ng contractor. Yes, Your Honor. At dito sa 23 years mo na pangungontrata sa gobyerno, you have experience, you have varied experience. Naikwento mo rin at nakasulat sa salaysay mo na dito, minsan, ang nagiging kalakaran, you correct me if I'm wrong, nagiging kalakaran, meron kayong binibigyan ng porsyento. Tama o mali? Yes, Your Honor. Ang Dun sinasabi mo, ang binibigyan ng porsyento, minsan ng politiko, nabibigyan din ng porsyento yung kawani ng DPWH. Is that correct? Yes, Your Honor. And mula sa salaysay mo, o yung mga sagot mo dito kanina, ang sinasabi mo, kaya mo ginagawa yan, dahil natatakot kang hindi makasali sa bidding o hindi makakolekta. Nakasali na po kami sa bidding. Hindi lang po ma-implement yung project at saka mapatigil po nila, mutual termination po. Now, yung inaabot mo, yung sinasabi mong inaabot, kailan to binibigay? Pagka na-bid out na yung project, pag natapos na yung project? Kadalasan po, pag awarded na po, o di kaya may notice to proceed na o nag-ongoing ka na. At kaya ka nagbibigay, bakit? Kadalasan po, pahirapan ka sa collection, mutual termination, at saka right of way problem po ang kakarapin mo. Sino nagpapahirap sa'yo? Yung politiko ba o yung... Minsan po, ang magpapahirap po, yung mga district engineer, or minsan, ano po, RD, dahil ano po, para daw sa taas. Now, nabanggit mo na 23 years ka na nangungontrata, pero ang nilagay mo sa listahan, parang limitado lang dito sa from 22 to 25. Bakit nun parang, do you want to make us believe na dati walang nanghihingi? Kanina po, nabanggit ko na po yun. May nanghihingi rin po naman, pero hindi po kami ginagamitan dati ng three-strike policy. Hindi masyado nila ini-implement yung salitang So, hindi ini-implement ang three-strike policy. Pero, do you confirm na meron din nanghihingi dati? Yes po, Your Honor, meron naman din. Okay. Now, dito, sa number 20 ng iyong salaysay, meron ditong sa 18 pangalan. Yes, Your Honor. Sa number 20, may 18 pangalan. Lahat ba nito nakaharap mo? Yes po, Your Honor. Maliban lang po kay Kong Roman Romulo, kadalasan po, ang kausap ko lang po, si D.E. Aris at saka yung sekretary ni D.E. Aris. Ibig mo sabihin, dito sa 18 ito, isa lang ang hindi mo nakaharap? Yes po, Your Honor. Kasi pagka sinabi kong nakaharap, maaaring nakita kayo, pero dito sa 18 ito, ibig mo sabihin, lahat inabutan mo ng direkta, pera lang si Kong Roman Romulo? Hindi po, Your Honor. Yung iba po dyan, nag-usap lang kami, tapos yung sumunod, mga tao na lang po nila ang pinagbigyan namin. Dito sa 18, sino ang direkta mong inabutan? Direkta, kadalasan po si Kong Rillo po.
Sino pa? Sinong Congrillo? Ng Quezon City po. Taga Quezon City ako eh. Yung kalaban niyo po. Kalaban niyo. Yung kalabang ko. Wag na. Bukod doon sa kalabang ko, sino pa inaabutan nyo? Baka naman sinasabi na tinanong ko dahil kalabang ko. Sino pa? Your Honor, ano pa po, kagaya po ni, ito naman po, for example, kay Kong Jojoang, ano naman po yun, yung pinsan niya. Nag-uusap kami, tapos pinsan na pa niya kumukuha. Kaya ko na itatanong ito, kasi gusto ko lang malaman, kasi kung meron dito sa listahan na ito na hindi mo dinirektang abutan at meron lang kumausap sa iyo, then hindi kaya maaaring hearsay o sinabi lang sa iyo na iaabot ko kunyari kay Kong Egay to pero hindi naman pala napunta talaga kay Kong Egay? Because hindi mo inabot na direkta eh. Maari bang nagamit ang pangalan ng tao? May possible po, pero kadalasan naman po, wala nang wala na pong masyadong nag-a-attempt sa iyo na guluhin yung project mo or ipa-mutual. Kaya ko na itatanong ito dahil sino ang maaaring manggulo ng project? Kadalasan po kasi ang mangyayari po nito, yung DE o di kaya RD po, kadalasan po, syempre, siya pa magpe-pressure sa iyo na ibigay mo na yung para sa taas. Okay. Pero dito, mabanggitin ko, nagkataon lang kalabang ko, siya inabutan mo ng direkta. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Minsan po yung taon niya. So, ibig sabihin, madami mong beses na abutan. Sabi mo, hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Sa pagkakaunawa ko po, parang mga, 3 beses yata. Madami kang proyekto sa District 4. Hindi po ganun karami. Mga ilan? Parang, po yata, parang 5 yata, 5 or... Mga 5, at dun sa 5 beses, 3 beses mong inabutan, si... Kong Rillo po at saka yung taon niya. Yung 2 beses pa. Minsan taon na lang po niya. Sinong tao niya? Si Bogs Magalong po. At saan mo inaabot? Pumupunta po sa office. So, nagkita na kayo. Paano natin mapapatunayan na pumupunta nga sa opisina mo? Nakikita po siya ng mga empleyado namin. Now, going back. So, maaari rin, no, yung mga ibang tao dito sa listahan, maaaring nagamit rin yung pangalan if you are not sure o hindi mo sila nakaharap. Would that be true? Or would that be possible? Possible po. Okay. Kasi that would be unfair kung hindi mo nakaharap tapos nagamit lang yung pangalan. Would that be correct? Possible din po. Kasi parang pwede ako lumapit sa iyo, sasabihin ko, nangihingi si Kong Santos pero sa akin mo na lang iabot, ako na magpapadala sa kanya. Maaaring ganon pero hindi niya alam. Tama o mali? Possible po. So, posible yon. Posible ring nagagamit lang yung pangalan. Tama o mali? Possible din po. Posible. Now, paano ba yung koleksyon? Pagka nakakakolekta, na-award sa iyo yung proyekto, natapos, paano yung bayaran? Nung proyekto, hindi yung bigayan. Kadalasan po, i-deposit po sa Congressman account mo. Suntay? LDAP through LDAP. Excuse me, before proceeding, maybe we can avoid mentioning actual names of congressmen because this will be... Mr. I mean, Chair, no, because it is contained in the statement. I mean, not in the affidavit. I mean, you have mentioned your seatmates. Oh, but that is just an example. I don't think that they were offended. What we're saying, because I'm making it a point of order, Yes, let us Mr. avoid Chair. giving actual names of people seated beside you Yes, sir. because the record might think that they are the ones that are involved. Mr. And Chair, we hindi naman have po to ako state- na-open dahil We wala have to namang state for the proyekto. record that Congressman Erice and Congressman Santos are just being made as an Yes, example. Mr. Chair. So let us avoid actual names of congressmen that are beside you. Okay. Mr. Chair, hindi naman po ako na-open dahil hindi naman po ako congressman noong at wala naman pong
St. Timothy sa aking distrito. Salamat po. Sige po, maraming salamat. Congressman Suntay, please proceed. Thank you, Mr. Chair. So, balik ako. Paano ang bayaran? Kunyari, nagkaroon ka ng project, how does the DPWH pay? How do you receive your payment? Is it in cash? Do they give it to you in checks? LDAP po, diretso agad sa account mo. Diretso sa account mo. And, okay. So, diretso sa account mo yun. Now, kanina, there were flashed, I think, 9 or 8 companies. 8 companies lang yung pinakita kanina, but I believe there are 9 companies that you have. At pagka nakikipag-bid ka, yung 8 kumpanya mo o siyam would bid in the same project? Hindi po, Your Honor, hindi po sila naglalabanan sa isang bidding. At saka, divested na po kami doon sa mga company na yon. Ba't kailan kayo nag-divest? Noong 2014, 15, saka may 16 at saka 17 din po. Pero nakalagay doon sa incorporation papers mo, yung ibang kumpanya were incorporated 2014, yung iba 2015. Pag sinabi mo sa akin nag-divest ka ng 2014 at 2015, di ibig sabihin, kakasimula pa lang ng kumpanya, nag-divest ka na agad. Your Honor, naging founder po kami doon. Naging founder po kami doon sa mga kumpanya na yon. Ang nangyari po nito ay nag-divest na po kami at yung pamangkin ko na po ang naging owner kasi po tinutulungan ko po. But Nangungutak po even sila sa under amin. the law, even if you divest, you may still be a beneficial owner of the same. Hindi na po. Kasi nakalagay po doon sa incorporator lang po yun. Sa GIS po, hindi na. Then why do you share the same auditor? Dahil yan po ang halos mga kilala din po nila at yun din po, nagiging consultant po ako sa mga company na to. Kaya minsan nire-recommend ako rin po sa kanila yung auditor Why do you po. share some of them, why do you share the common address? Your Honor, ano po siya, paupahan po siya na building. So lahat sila umuupa. Yes, Your Honor. Di lahat rin kayo nagkakaalaman kung ano yung bibidan na project at ano yung hindi. Nakikita po, Your Honor, sa PhilJobs lahat po ng mga projects. Open bidding po siya. Now, where is Mr. Alcantara? Mr. Chair. Mr. Chair, can I secure a copy of... Just one, Mr. Chair. Yeah, yes. Mr. Chair, I just want to put it on record. Hindi naman po ako na-offend doon sa sinabi ni Congressman Suntay kasi ngayon lang po ako naging congressman. So, wala po akong problema doon. Thank you, Mr. Chair. All right. Congressman Suntay, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Siguro si Yusek Cabral can give us a copy of lahat ng mga project na sinalihan ni Mr. Diskaya kasi tinatanong natin kung nagsimula siya ng 2000 whatever 23 years ago, then I think that's the best way to see kung ano-ano yung mga nasalihan niyang bidding. Mr. Alcantara, kanina nung tinatanong ka, ilang taon na po kayo nasa DPWH? Since 1994 po, Your Honor. Since 1994, nasa DPWH na kayo, nagsimula kayo as? Laborer 1, Laborer 2, Engineer 1, Engineer 2. So mula, from the ranks, from Laborer 1, naging DE kayo. Yes, Your Honor. Then we can assume, safely assume that you are familiar with all the processes, procedures, rules, and regulations of being implemented by the DPWH. Yes, Your Honor. Okay. So alam mo yung bawal, alam mo yung hindi. Kanina, may pinakitang picture. Pwede i-flash ulit natin yung picture na madaming pera. Mr. Chair. Andiyan pa ba yung picture ng madaming pera? Marami pong litrato na maraming pera. So, Yung pinakamarami po. Yung napuno yung halos buong mesa. Yan. Okay. Mr. Alcantara, saan po ito? Saan pong lugar? Tingin ko po doon po sa bahay po nung isang nangongontrata po. Yung bahay nung nangongontrata. At ayon sa salaysay, sa sinabi mo kanina,
etong pera na ito, hindi lang sa isang nangungontrata. Sa tingin ko po, Your Honor. Maaari po. Nandun ka, di ba? Dumating lang po ako, Your Honor, dyan po sa lugar na yan. Dumating ka doon, nakita mo yung pera, nakita mo rin yung mga contractor, I assume, kasi sinabi mo, kaibigan mo yung iba. Kilala ko po, yes, Your Honor. Kilala mo. So, mga ilan ang contractor na nandun? Tingin ko po, mga 4 po or 5 po sila. Tingin ko lang po, Your Honor. 5 sila. Kanina, nung tinatanong ko si Mr. Diskaya, paano siya binabayaran, ang sabi niya, pag natapos yung proyekto, idinideposito sa kumpanya nila. Tama, mali? Ganon yung nagbabayad ba kayo ng cash? Hindi po. Through ELDA po, Your Honor. Bakit ang daming pera sa mesa kung hindi naman cash ang bayad sa contractor? Yan po, Your Honor, gaya po ng nasabi ko, yung pong, hindi ko po kasi alam ito na yung arrangement po nila, no? Nung totoong may-ari ng lisensya, saka yun po yung gumawa. Now, Opo. sinabi mo kanina that from all those years of serving the DPWH, galing sa Laborer 1 hanggang naging district engineer ka na, you are very well aware of yung mga patakaran, alituntunin ng DPWH. Yes, Your Honor. Legal ba mag-subcontract? Hindi po, Your Honor. Legal ba yung manghiram ng lisensya? Hindi po, Your Honor. Pero nandun ka. Your At Honor, kilala mo lahat ng nandun. Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano po ang arrangement nila, kung sila po yung mag-partner, joint venture, o nanghiram lang po. Hindi ko po kasi alam kung ano arrangement po nila, Your Honor. Pwede ba naman yun? Sa tagal-tagal mo doon at may nagbibid, maaari ba namang... Dahil pagka nagbid sila, malalaman mo kung joint venture yung kumpanyang nagbid o isang kumpanya lang. Hindi ba gano'n yun? Your Honor, hindi po ako member po ng BAC, Your Honor. Kahit hindi ka member ng BAC. Pwede ba namang hindi mo malaman kung kanino na-award yung isang proyekto? Dumadaan po sa akin yung mga recommendation po, Your Honor. O, Pinipirma. di malalaman mo kung joint venture. Kasi kung joint venture yung kumpanya, may 2 kumpanya na nagsama, tapos pipirma ka sa kontrata. Hindi ko naman po lahat na nare-review na po yan, Your Honor, pagdating po sa akin. Yeah. Isn't that part of your responsibility to review contracts which are awarded, lalong-lalo na pagka ang amount ng kontrata ay napakalaki dahil just looking at that picture na napakadaming pera, baka lalampas na 100 milyon yung nandun, tapos hindi nyo tinitignan. Your Honor, Ako nga, barya-barya lang, binabasa ko. Your Honor, kasi po, it was recommended already by the BAC. Naniniwala po ako dun sa recommendation po nila, Your Honor. But even if it was recommended by the BAC, isn't it your responsibility as the district engineer to make sure of the accuracy of what is being paid at kung kanino mapupunta yung pera? Yes, Your Honor. Na-admit ko po yung may pagkukulang ako because I rely on the signature of my personnel, Your Honor. Now, knowing na merong hatian o kaya merong nangungontrata who is not qualified to contract with the government at nanghihiram lang ng lisensya, isn't it your duty to report it? Your Honor, hindi ko po kasi alam ang arrangement nila. Unang-una po, Whether you know kung ano yung arrangement nila o hindi, isn't it your responsibility to report any wrongdoing? yes, Your Honor. How many times have you reported the same? Yun lang po yung pangyayari na witness ko po yung ganyang bayaran po nila, Your Honor. So you have never reported an incident? Yes, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce, Wrap up, please. may I know kung ilang beses nagkakaroon ng ganyang klaseng hatian? Pwede paki-flash puli yung picture. Please, Yung, please yung, flash the yung may picture, pera please. po.
Yung maraming pera po. Hindi po, yung kanina yung pinakita po niya, no? Tinignan, yan. Kung makikita nyo po, dito po sa bandang right side, nandyan po yung mga kahon. Diyan po nanggaling yung mga pera na dinedeliver ni Sally na pinapa-follow up sa akin ni boss. Yan po yung pera na yon. Dahil kailangan na daw po ng para sa commitment. At kanino mapupunta yung pera na yan? Hindi ko po alam kung sino kausap ng boss ko. Basta yan po, pinalatag lang po Hindi, dyan. pero bayad ba yan sa kontraktor? Hindi po. Okay. Sige. Yung, meron pa bang susunod na picture? Okay. Now, so hindi lang minsan nangyari yan. Yes, Your Honor. And I'm sure you're aware kung saan galing yan. Kung galing ba yan sa proyekto? Tama o mali? Sa pagkakatanda ko po, sa project po yan galing. Kung galing sa proyekto yung mga ganyan at hindi lang minsan nangyari, I'm sure pagka na-identify natin kung ano yung proyekto, malalaman natin kung Yes po. kung saan lugar yon. Tama, mali? Yes po, Your Honor. And sino yung maaaring maging involved? Yes po, Your Honor. Meron ka bang listahan? Hindi ko po matandaan pero susubukan ko pong hanapin sa mga files ko, Your Honor. Talking about a listahan, Mr. Diskaya, yung sinabi mo kanina, yung iba nakakaharap mong personal, yung iba sinasabi lang sa'yo. Yung iba, sabi mo, kinukonfirm lang sa telepono. Meron ka bang, napanood ko sa Senate, sinabi mo meron kang ledger. Meron po, Your Honor. Meron ka rin bang record ng mga number o palitan nyo ng mga messages ng kung sino man ang nakakausap mo? Yes po, yung mga tao po nila. At minsan, kinoconfirm ko po. Kasi ito, kagaya ng sinabi ko, kung hindi mo nakausap ng personal, yung pagpupuntahan ng sinasabi mong pera, that is hearsay at most. But, kung mapoprovide mo yung number o a text message ng palitan nyo, then that would be more solid proof na totoo nga hindi hearsay o napunta nga dun sa taong sinasabi mong pagpupuntahan ng pera. Tama, mali? Yes po, Your Honor. And do you have the same? Minsan po, tawag lang po yung honor. At saka iba naman po, yung okay na. Ibig sabihin, hindi na po pinahihirapan sa implementation. Last question, please. Well, I think one of my point, I just want to put it on record, as stated by Mr. Diskaya, meron siya mga taong nakaharap, merong mga hindi nakaharap. Because I just want to establish the fact that may mga taong hindi nakaharap na maaaring ginamit lang yung pangalan. Kaya ang gusto ko is for you to provide and establish na yung mga sinasabi mo is not mere hearsay. And the only way you could do it is to submit proof na yung sinasabi mong pagpupuntahan ng pera o yung nagsabing nanghihingi, siya nga yung nanghihingi. Your Honor, ano po, hindi sila pumipirma sa ledger, hindi po pumipirma. Kadalasan po, cash lang talaga. What about yung telephone number? Meron din naman po. Picture, nakasama yung mga tao. Ayaw po nilang magpa-picture na kasama ang tao. Bawal po.